Lumaki kami sa very traditional na Filipino-Chinese na family. Ang family namin din sobrang business-minded. Everyone, pag kumakain kami, ang topic namin ay negosyo. Kumusta na ang tindahan? Okay ba mga tindero, tindera? Sa family business, di mataas ang sweldo dyan. Usually, minsan TY, or minsan kung kailangan mo lang ng pera at saka ka binibigyan ng pangangailangan mo. So, may time talaga na kahit pupunta ako ng Divisoria or pupunta ako sa aking opisina, nararamdaman ko na walang fulfillment kasi it's a family business and the profit goes to the family. Bagamat matagumpay sa negosyo, nanatiling malungkot si Charles. Sa layo na matagpuan ng sarili, sumubok siya ng ibang trabaho. Nag-gain experience muna ako to know kung saan ba talaga ako papunta. Kasi gusto ko ma-empower ako. Gusto ko rin maging successful ako na I can stand on my own. Hindi ako aasa sa ibang tao para sa aking success. To be honest din, no? Mahirap talaga kapag kumikita ng pera kasi ang pera ay very tangible. Pag nakakuha ka ng amount ng pera or naging successful yung business mo, may prutas ka, syempre ikaw ay matutuwa. And napakahirap din paminsan, nakalimutan natin na galing pala to kay Lord. So, may times na talagang feeling ko rin na ang Lord ko ay pera. May panahon talaga na 24/7. Negosyo ang iniisip ko kahit natutulog ako, negosyo, kumakain, negosyo. Kasi nga, ang pagiging businessman may responsibilidad. Iisipin mo paano mo susweldohan yung tao, saan mo kukunin yung benta mo para bukas, paano mo masusustain yung bayarin. Tila walang kapayapaan si Charles. Kumakain ako ng sleeping pills, dilat ako buong gabi. Nag-iisip lang, dilat, as in talagang hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ayaw ko mapahiya sa pamilya ko. Ayaw ko masira yung pangalan ko. Lalong nagpabigat sa sitwasyon ni Charles nang malamang ubos na ang pondo niya para sa negosyo. Nung chinecheck ko na yung aking bank account, napansin ko, in 3 months time, di na ako makakain ito. As in, wala na akong pondo na pumapasok. Labas lang siya ng labas. Nagulat na lang ako sa bank account ko na, wow, ubos na pala. May time na sabi ko, Lord, surrender na ako. Kung gusto mo kunin na yung negosyo ko, okay lang. Kasi hindi ko na alam talaga gagawin ko. Lahat na ibuhos ko na. Sinurrender ko rin yung heart ko. Lumuhod ako sa Panginoon at nagdasal na yung heart ko sa iyo na to. Surrender na ako na hindi ko talaga pwede maging Diyos ang pera. Hindi to pwede magpatakbo ng aking buhay. Ang solusyon ay ikaw lang. Sa kabila ng malubhang sitwasyon ni Charles, isang oportunidad ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. May isang babaeng pumasok sa tindahan ko at nagpakilala na siya ay sa isang online company. At gusto niya ibenta ang aking mga produkto sa kanyang online shop. Ako'y sundo ako at nag-agree ako na, okay, we can do business with that. So, nilagay ko ang aking mga produkto sa online shop na yon na until now, ginagawa ko pa rin siya at unti-unti ako nakabawi. Ang bagong negosyong pinasok ni Charles ang nagbigay daan upang muli siyang makaahon. In just one event, nag-turn around 180 degrees yung negosyo. Since until now, for the past 3 years, nag-harvest pa rin ako ng benefits nung turnaround din yun. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi na-realize ko, akala ko gusto ni Lord sa akin maging successful lang. Pero hindi pala yun yung main goal ni Lord sa akin. Ang gusto lang ni Lord talaga sa akin yung puso ko. Ang purpose ng buhay natin talaga ay si Lord Jesus Christ lang. Yun ang masasabi ko. Kaya etong journey na pinagdaan-daanan ko, pinalunok lang sa akin ni Lord na ang solusyon dyan ay si Jesus Christ lang. Dahil pinili ni Charles pagkatiwalaan ng Diyos, dumaloy at umapaw ang biyaya sa kanyang buhay. After all the trials and sleepless nights, talagang pinagpala rin ako ng Panginoon. Nag-expand din ako sa negosyo ko. Lumaki po ang fabric business namin sa mga malls. And binigyan niya ako ng napakagandang asawa at maalaga. Ang buhay ay panapanahon lang. May ups and downs. Pag nasa up ka, may matututunan ka dyan.
pag nasa down ka rin, may matututunan ka rin. Remember, wag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Ang buhay ay panapanahon lang.